Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for September 23 to 29, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description. At sa pin comment, pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, so Sag, meron tayong full moon ngayon. Partial lunar eclipse, so isingit na lang natin. This is going to happen in your 4th house, especially sa mga Sagittarius rising. 4th house is your family, your home life, your foundation. So, yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong i-reconsider ngayon na yung paglipat ng bahay, pwedeng meron kayong i-let go na bahay para makalipat kayo sa mas magandang living condition, no? Some of you, meron ditong hindi naman para sa lahat, no? But I see someone na magle-let go ng binabayaran niyang loan na bahay kasi hindi na niya kayang bayaran. Pwedeng parang feeling mo hindi na ito practical sa'yo sa ngayon. Pwede kasing kinuha mo to ng nagpapadalos-dalos kayo, yung parang nagpadala ka sa sales stock nung nagbebenta ng condo, nagbebenta ng bahay, or any property, pwedeng sasakyan, na akala mo magiging madali lang para sa'yo, pero marami pa pala siyang mga implications or maapektuhan pagdating sa cash flow mo. So, yung iba sa inyo, you will realize na mas magiging magaan sa inyong finances kapag i-let go nyo na yung mga monthly na obligasyon ninyo, lalo na sa mga hinuhulugan yung bahay. Oo. Like for example, condo. Minsan, akala natin, konti lang naman. Tapos biglang, oops, ayan, meron na kailangan ng mag-loan sa bank. Tapos yung iba, maaring hindi kayo ma-approve. At mahirapan kayo na ipagpatuloy yung babayaran. Oo. So, of course, hindi naman mag-resonate sa lahat yan. Some of you naman, pwedeng aalis kayo ng bahay dahil maaring merong toxic na situation sa bahay nyo. And you want freedom, you want, gusto mo na walang nakikialam na sa buhay mo. Lalo na if you're still living with your parents. Hahanap ka ng bago mong space. Diba? You have the North Node, which is your future. Focus ka sa kung saan mo gustong pumunta, yung iyong life's purpose. Maaring ngayon mo yan ma-realize kung anong path yung tatahakin mo. It will be shown to you. Mars, motion. Mars is energy ng action. Okay? So, you will finally take action. Ano man yung mga bagay na hindi mo ginagawa kasi pwedeng akala mo hindi ka pa ready or tinitiis mo. Pero I feel like ngayon, hindi ka na magtitiis kasi sa tingin mo kaya mo na. You can do things on your own. You also have the moon, perception. I think you are really connecting to yourself, to your higher self, to your yung sarili mo mismo, no? Ang hirap i-explain, but something spiritual to na there's something within you na parang nagsasabi sa'yo na, uy, Sagittarius, it's time na kumilos ka. Ngayon na yung time na gawan mo na ng paraan yung mga pangarap mo, yung mga bigyan mo na ng direksyon yung buhay mo at kung ano yung gusto mong gawin. So you might feel na this is the right time. This is it. Gagawin mo na. Hindi ka na magpo-procrastinate. You have the Four of Swords. You have the King of Pentacles. Okay. Some of you are building an enterprise. You are building a career na alam mong meron tong patutunguhan. Yung iba sa inyo, maaring meron kayong makukuhang ang tawag nito, promotion yan. You will be seen, you will be acknowledged,
by the people that you work for. Makikita nila kung gaano ka kagaling, yung importansya mo. Lalo na kung let's say nagbakasyon ka, tapos syempre hindi mo magagawa yung responsibilities mo kasi nakabakasyon ka. Pwedeng may magte-take over pero hindi niya kayang gawin kung ano yung ginagawa mo. At doon marirealize ng company or ng boss mo na ang dami mo palang kayang gawin, yung importansya mo sa work. You also have the Chariot. Wow. Moving on, moving forward. Yung iba sa inyo, pwedeng magre-resign kayo sa work. At doon kayo magkakaroon ng clarity which path to take. Maaring you are realizing your life's purpose. This is success, okay? So you are going towards success. Pupunta ka dun sa direksyon na gusto mong tahakin. You have the King of Cups. This is something that you really love. Ito yung malapit na malapit sa puso mo. Like, this is your craft. Kumbaga, yung level ng nito is, ng pagkagusto sa ginagawa niya is yung tipo kahit hindi ka bayaran, gagawin mo kasi gusto mo yung ginagawa mo. Ganong klaseng, ganong klaseng purpose yung nakikita mo. And kahit naman na let's say you do things na free, no, parang para tumulong sa iba, babalik rin naman yung blessings na yun sa'yo. Alam mo yun? So, sa ngayon, ang nakikita ko sa inyo is you are changing your place, kung saan ka nakatira, kung nasan yung foundation mo. Pwedeng lilipat ka ng bahay, you will be on your own, free, malaya na magawa yung gusto. At dahil doon, mas madidiscover mo yung sarili mo on a deeper level. Money, career, finances, you have the Three of Swords, Six of Pentacles. Yes, yung iba sa inyo, pwedeng, ayun nga, meron kayong iiwanan na situation. Sa una, mahihirapan kayo kasi parang, meron kayong separation anxiety na tipong kahit ayaw nyo mag-resign or umalis sa work, gagawin nyo kasi sa tingin nyo, yun yung best for you. And someone is going to assist you. Someone is going to help you. And the moment na umalis ka sa workplace na yan, sa career na yan, doon nila marirealize yung halaga mo. Sa love life, Knight of Pentacles, Queen of Swords. I feel like if you are single, maingat ka sa person na you are dealing with. Pwedeng meron ka nakikilala, pero the moment na may makita kang red flags, gino-ghost mo or iniiwasan mo na. So, you are really careful. Maingat ka sa romantic relationships. Yung iba naman sa inyo, if you are already in a relationship, I think meron kayong pag-uusapan ng person mo, ng partner mo, regarding your future. Lalo na kung napapansin mo na parang walang pinatutunguhan yung buhay ninyo, na parang paulit-ulit na lang monotonous, tapos yung person mo parang walang sinishare na future plans. So, maaring you will sit down and talk to your person na, teka, ano ba yung saan tayo papunta? Ganon. You also have the key. Ayan. So, ang key for me, it symbolizes solutions to problems, no? So, meron kayong mga masusolusyonan na problema, challenges sa buhay ninyo, alam nyo na yung sagot. Dahil kayo ay malakas rin yung inyong pananampalataya. Okay? Maaring meron kang mga pagdadaanan na parang feeling mo ang hirap, nakakapagod, or something devastating, pero you have the courage to handle it. Kayang-kaya mo siyang malagpasan. Okay? Push through any insecurity. Ayan. So, may mga times na parang hindi tayo ganun ka confident sa sarili natin. Pero, importante kasi naniniwala ka sa kakayanan mo eh. Oo.
Minsan kasi nagpapababa ng confidence natin ay ibang tao. Kahit na minsan alam naman natin sa sarili natin na we believe in ourselves. So, wag niyo na lang hayaan na maapektuhan kayo ng opinion ng iba. Yes, meditate and contemplate. You will be focused on your peace, inner peace, through meditation and contemplation. So that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.